Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang labanan ng pagkamayor sa Davao City. Nograles versus PRRD. Tatay Digong. Yung isa, si Tatay Digong nakakulong na, hindi na siya makapangkampanya. Si Nograles, libreng-libre. With full resources ng Administrasyong Marcos Jr. With full support ni Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong, anong tsansa ni Atty. Carlo Nograles na mananalo sa eleksyon sa Davao pagkamayor? Ano sa tingin nyo? Mas lalo bang lumakas yung kandidatura niya mananalo nung nakulong si Tatay Digong? Or the other way around? Ngayon na nakakulong na si Tatay Digong, lalo siyang matatalo. Ano sa tingin nyo? Okay. Ito, may nabasa akong post ni si Kipi Chu or si Crisette Laurita Chu. Basahin ko lang ha. What I would do if I were Carlo Nograles. Sabi niya, this is just one view of the massive crowd that is spilled out in Davao streets during PRRD's birthday last March 28. So ipinakita niya yung grabing I don't know kung makita niyo ito. Yan. Noong March 28. Dami. Sino bang nag-estimate? Mga organizers, aabot daw yan ng 300,000. Dami. Yung report ng PNP, ano lang daw yan? 60,000 lang daw yan. So, sabi nga ni Ma'am Hanilet Abansinya, mas sikat ka ngayon kaysa nung presidente ka pa. Kasi doon sa Netherlands, grabe ang mga OFWs din, araw-araw hindi nawawalan ng bisita si Tatay Digong. Lalo din sa Davao ngayon. Lalong yung pagmamahal ng Davaoenyo sa kanya, lalong umalab. So, sabi ni Crisette, despite his current circumstances, Rodrigo Duterte would still win as mayor. Overwhelmingly, obviously. Agree ba kayo na kahit nakakulong na si Tatay Digong, mananalo at mananalo pa rin siya overwhelmingly or landslide, or hindi lang landslide, tsunami? Agree ba kayo? Ako, agree ako. Mas lalong lumakas siya ngayon nga nakakulong. Tignan nyo yung nangyari sa ratings ni BP Sara. Mula nung ikinulong nila o ikinidnap, pinaresto si PRRD, grabe ang ratings ni BP Sara. Pataas na ng pataas. Ganon din yung mga PDP laban candidate. Mula nung nakulong, nakidnap si PRRD, pataas na ang mga Duterte. So kung ganon, lalong lumakas si Tatay Digong kahit nakakulong siya. Okay. Mananalo. I agree ako kay Crisette. 100% sure, mananalo si Tatay Digong. Wag lang nilang dayain. Mananalo. Okay. Pag nanalo siya,
can he still hold office? Still function as mayor kahit nakakulong? Yes. Sabi ni Crisette, and he will be able to legally hold office because under Philippine law, somebody has to be convicted of final judgment of a crime or sentenced to more than 18 months in prison. Both hindi nag-apply kay PRRD. Tignan nyo si Franz Castro. Convicted na siya sa RPC, child trafficking, kaya lang congresswoman pa rin siya. Kandidato pa siyang senadora. Bakit? Wala pang final conviction. Naka-appeal yung kaso niya sa Court of Appeals. Granting na i-upheld ng Court of Appeals yung kanyang conviction sa RPC, appeal na naman siya sa Supreme Court. So matagal pa yung final judgment. Kaya kahit nakakulong si PRRD, mananalo siya, siya pa rin ang mayor ng Davao City. Ganon po yun. Sabi ni Crisette, yung sa Sudan, yung country na Sudan, indicted na leader pa rin siya. Siya pa rin. I don't know kung sino itong Sudan leader nito. So, anong suggestion ni Crisette? Ito, suggestion ni Crisette. So, if I were Carlo Nograles, I would be very careful about this election. Kasi if he runs and loses, he loses face. Imagine, not only did you lose to an 80-year-old man, but an 80-year-old man detained abroad who cannot even campaign. Kaya nga naman. How he handles this election will mark him for life. So, suggestion ni Crisette, dahil sigurado naman lang siya matatalo, mas mabuti mag-back out na lang si Carlo Nograles bilang kandidatong mayor kasi matatalo naman lang siya. So ito, sabi ni Crisette, akin lang ito. Suggestion ko lang. But, mag-withdraw ba? Mag-back out sa kandidatura si Carlo Nograles? 2 minutes na. Tuloy ang laban. Kaya, hintayin na lang natin, May 12, malalaman natin. But to me, talagang mananalo si PRRD o Tatay Digong as mayor ng Davao City kahit nakakulong kasi. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is tinutulong natin na sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. So, panoorin nyo ang video nito. Si ate ang natagaan og yero. So, iabot na niya siyang balay. Lansang ugero yang dala. Salamat kay Sen. Abot na gid sa iyang balay. Ug mo na ni ang balay sa natagaan mo og yero. Salamat kay Sen. Mo na ni ang kadako sa buslot. Gamit niya nga para nga magkakuan atok na gid mi, di na gid mi ulanan. Og karon unsa ang imong maistorya bahin sa nahatag sa imong lansang og umbrella nails og sin aron makaatop na ka og matarong ng imong kuan karon imong atop. Unang-una gipasalamatan namo ang Ginoo nga nagid siya gigamit nga tawo nga aron nga matabangan mi, matagaan mig sin og mga langsang kay aron nga makarepair mi sa among abuhan kay dili na gid mi makapalit og sin tungod sa kalisod sa panahon karon. So salamat gid kaayo nang hinaot pa mi nga si Sir tas-an pa og kinabuhi sa Ginoo kay dagan pa siya matabangan nga pareha sa amoa. Ug mora na dagang salamat.
Salamat kay sa nagtanaw sa video nga nagtabang sa mua. Salamat pod kaayo. So, karon mo na ni ang ilang gi ayo na ug salog kag guba naman ka ilang balay. Mo na ni ang kuan karon nagpasalamat sila sa Ginoo ug sa gatan-aw sa video. Mara to, salamat and God bless.